Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para po dito sa minomonitor natin na si Typhoon Jenny. Ngayon nga po as of 6:30 AM, si Typhoon Jenny nga po ay nasa coastal water na po mismo yung sentro niyan dito sa may Surotang, Taiwan. At tinataglay nga po nito yung lakas ng 175 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso pa po yan na abot ng 225 km per hour. At aasahan na nga rin po ito na dahan-dahan na magda-downgrade dahil nga humahampas na yung kanyang diametro sa kalupaan sa Taiwan at sa mga isla ng extreme northern Luzon. Asahan pa rin po natin, mararamdaman pa rin po dyan yung masungit na panahon sa buong extreme northern Luzon, kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan. At yung extension pa po ng kanyang kaulapan ay aabot pa po yan dito nga po sa may parte ng northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po dito po sa may Babuyan Island, Apayao, Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, natitirang bahagi ng Ilocos Region, Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa. Asahan po natin na posibleng makaranas pa rin ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At dito naman po sa ating minomonitor na low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, latest update nga po ng European Center, ito nga po ay stable na posibleng maging bagyo at posibleng nga po bababayan ng bahagya dito sa may parte ng Central Luzon at posibleng magkaroon ng landfall scenario. Pero dahil nga mahaba pa yung range ng ating advanced weather forecast, marami pa pong posibilidad na magbago po yan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast bukas, October 6, posible nga po makakalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Typhoon Jenny habang nakaka-apekto pa rin po yung habagat at yung extension ng kaulapan niyan sa may parte ng Luzon. At ito naman po yung minomonitor natin na low pressure area outside PAR. By October 7, posible nga ito yung nasa eastern section ng Visayas at pagdating naman po ng October 8, ito nga po ay medyo lumalaki na yung sirkulasyon nito nga nasabing posibleng sama ng panahon. By October 9, posible nga po papasok na yan ng Philippine Area of Responsibility at nasa eastern section po yan ng Bicol Region. By October 10, nasa eastern section na po yan ng Central Luzon at habang meron na nga pong isang nabuong bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, nakasunod nga agad nitong panibagong sama ng panahon. At pagdating naman po ng October 11, ito nga po ay mag-intensify pa into tropical storm category at apektado nga niya ng buong Luzon. Southern Luzon ay maapektuhan po niyan at posible nga dito yan sa parte ng Aurora papasok. Pagdating naman po ng October 12, lalabas po yan dito sa may parte ng Ilocos Region or dito nga po sa may parte ng Zambales or ng Pampanga, rather ng Pangasinan. Asahan po natin na ito nga pong bagyo na to ay mananatiling magpapaulan po yan dahil nga posibleng babagal yung pagkilos niyan dahil nga sa pagbugso ng northeast monsoon at yung paghatak pa rin yan dito nga po sa habagat. At ito nga po mapapansin natin mas malakas nga po yung posibleng bagyo nakasunod niyan na nandito pa rin po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Then pagdating nga po ng October 13, matagal nga po magpapaulan itong posibleng bagyo na to na nasa western section na ng ating bansa at papalakasin pa po niyan yung habagat na magpapaulan po sa western section ng bansa. At ito nga pong isang kasunod niya ay posibleng pumasok nga po yan ng Philippine Area of Responsibility. At ito po mapapansin nyo posible nga po itong ay dadaan kung saan dumaan itong si Typhoon Jenny. Again, inuulit natin, ito pong dalawang sama ng panahon na ito is advanced prediction lamang ng European Center. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Posible pong hindi matuloy, posible pong malusaw, o posibleng low pressure area ang papasok ng ating bansa. Kaya again,
manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung mga posibleng senaryo ng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.